I didn't want to deal with actors. Ang hirap at least yung ilaw at yung camera, if it's not functioning well, boys pakapalitan, di ba? Yung artista. Di mo pwedeng palitan. And I have never said no to anyone except one. Sabi niya sa akin, bigyan kita ng parang ganito kataas ng mga DVDs ng films. Sabi ko, ano yan siya? Direk, yan yung ayoko. So sabi ko, Direk, anong gusto mo? Nung hindi niya masabi sa akin, medyo kinabahan ako. Direk, hindi ako makakatulong sa'yo. I think I walked out on set because of an incident. I draw the line when it comes to other people suffering. Ano na eh, hiwalay na siya sa pagiging DP mo. It's about you being human. Good morning. Good morning. Hindi kanina, hindi natin alam na ganito pala yung kanilang canto table. Oo, kasi tayo kanina, nagkubentuhan na naman tayo kanina. Dati nasa round, kanina nasa round. Yung round table. Yung round table. Siguro tuloy na lang natin yung conversation natin. Nag-host! As host na I think ayaw natin ng dead air. Ayaw natin ng dead air. Sayang oras nila, sayang oras natin. Diba? So, kailangan tuloy-tuloy yung conversation. Hindi, kanina nagkukwentuhan lang tayo about current projects, yung nangyayari sa atin, and yung nangyayari sa industry natin, yung opinion natin, kung kumusta yung mga, dun sa kumustahan natin, nagkakakumustahan din kung ano yung nangyayari dun sa mga projects, di ba? So, kamusta kayo, Miss Lee? Ay, okay naman. Okay naman, kamusta kayo? Ayos naman. Nag-uusap tayo kanina about projection, di ba? Yes. Kasi very important sa ating cinematographer, syempre yung projection na it's Q Cinema now, tapos kagabi yung opening, tapos syempre importante sa atin lagi yung final output. Di ba? Kung ano yung lalabas doon. Lahat ng pinaghirapan natin mula simula punta doon. Kung hindi maganda yung projection, parang nakakaiyak. So, ano masasabi natin sa mga projection dito sa atin? Sa ating bansa? Ano siya, for me, I made peace with it. Hindi, parang kung saan ka mag-premiere, yun na lang, kung ano lang yung makakontrol mo. I think parang yun yung, kasi even naman right now, when you do streaming platforms, wala ka namang control dun sa lahat ng iPhone, lahat ng projection that your project or your product will be shown. So, parang as much as you can, you try to control it from pre-production to post, and then kung ano man yung mga possible na things that you can control, and then that's it. Parang, kasi pag, it's ongoing, maging anxious ka lang the whole time if you think about everything. Pero you grade. Kasi merong do we grade for this kind of cinema? Yes, may mga ganon. Ba natin ang slide, lalo na kung madilim yung eksena, yung gano'n. Medyo, yun minsan nagiging frustrating na, hindi wala naman konti kasi pag pinanood na yan sa cinema, wala madilim na siya, wala silang makikita. Diba? Alam mo, may isang Filipino trait ng yung pagiging flexible ng mga Pilipino, di ba? Siyempre, pag gagawa ka ng pelikula, lalo na yung mga bata, we all started with that. Gusto mong gawin yung best, lagi. And then, dun sa field natin, parang nakaano sila na ang laking bagay nung technical stuff, di ba? Pero may mga bagay talagang hindi natin makontrol. So, dahil dito natin ma-adapt yung flexibility natin. Tama yung sinabi ni Tay, ganun din kami. Naalala ko nung very first Metro Manila na kasali ako. Ay, hindi, yung second pala. Yung Crying Ladies. Inisa-isa namin yung cinema. Parang lang makita ko yung projection at saka yung marinig yung audio. Nakakaiyak po talaga kasi ang daming factors. Pagpunta mo sa likod, yung projectionist, pag tinatamad, pipindutin. Foreign kayo o local?
Meron silang ganun. Foreign kayo o local? Meron silang setting. 30% darker pagka local films. Tapos, Did you know that? hindi Actually, kayo ang audio nyo, hindi kayo digital kasi local kayo. 30%. Meron silang ganun. So, iisa-isahin mo, maawa ka dun sa filmmakers, Yeah. di ba? Saang sinehan yan? Sa madami. Punta na tayo sa Mag-well ka tayo. I-edit. Sa Cinemalaya, ganun din. Tatanungin namin, saan po ba kami ipapalabas? Tapos makikiusap kami na baka pwede namin mapanood 20 minutes, 30 minutes portions lang para lamang ma-check namin, di ba? Hirap. Kung ang hirap pero wala eh, 'di ba? We just have to adjust to it. And do our best para sa isip natin, like sa isip namin, gigrade namin siya ng ayos according dun sa pinlano natin tsaka ng production. Kung hindi siya mapalabas ng ayos because of projection, bukod sa dasal, isipin mo na lang, sana makita nila yung kwento more than yung technicality. Sana makuha nila yung kwento, sana at least marinig nila ng ayos, di ba? Lalo So kung yun. ganda naman yung pelikula. Oo, direct. Baka po pwedeng pa-explain kung ano yung film projection para dun sa mga hindi. Yung film projection kasi syempre, ang objective ng pelikula ay mapanood siya sa sinehan. So yung film projection is kung ano yung nakaproject dun sa screen. Pero ngayon, dahil there are different forms of viewing na, hindi na lang sa sinehan. Pero syempre, ang unang-unang iniisip namin as cinematographers ay yung, I guess, yung world premiere niya, kung saan siya unang ipapalabas na sinehan. Pero kung if it's straight to streaming, syempre nasa mga TV na yan, monitors, laptops, aabot pa hanggang mga cellphones. So, ngayon, pawala na ng pawala yung control ng filmmakers doon sa projection. Though dati-dati naalala ko nung nagsisimula ako, sabi nila, the projectionist has the final say in your movie. Kasi, Sila? Oo, kaya nung napanood ko yung movie ni, yung ni Roger Deakins recently na pelikula ni Sam Mendes, yung projectionist yung character, yung isang character na parang, ay wow, ganun yung care sa pagiging. Anyway, dati-dati, yun talaga yung main objective is yung projection doon sa cinema. Ngayon, dahil sa dami na ng mga devices, wala na talaga tayong control. Dahil minsan si Aling Tasing, yung pag-anood niya sa cellphone niya, yung brightness. Mataas. Right, diba? Kasi nanonood siya sa labas. Mali mo, nagtitinda siya ng turon sa labas, tapos nanonood siya. So, mega brightness yan para lang ano niya. Tapos yung audio niya, kasabay mo yung mga. So, hindi mo na rin makokontrol yon, pero you just control as much as you can. Yun nga. And just accept. Pero, You'll do your best pa rin naman, of course. lalo na sa mga Ganun naman sinihan, siya. kasi ang mahal ng sine, di ba? So, parang, Tataas yung expectation. mahal yung binabayaran natin sa sinihan. So, sana, merong regulation. Yeah. Diba? For In as standard. much as we are paying for something, there should be something that we are getting from the payment. Diba? Actually, during- Hindi ng aircon. I think, Mas sobrang lamig. actually, one of the advocacy siya ng LPS. I think there was a time na we had a meeting with all the cinemas. I think, Yeah, di ba? You remember that? Ano, Gumburza. Oo. That MMFF. During the MMFF, yung sa inyo, parang minit lahat ng mga para to talk about projection. Sila Sir Larry was there, si Ann was there, I think. Nagpunta ka ba dun? Wala. Pero Wala I rin ako remember. nun. Tapos parang it's a conversation on, we have to make sure na merong magsiset ng ano yung projection quality na we need for our films. Kasi, yun nga, parang pag nagtitipid ng bulb, Yeah. Dalawa. I'm not sure lang though, kasi it's after pandemic ba siya? That was, Yes, yeah, after it was pandemic siya, 2023. Yeah. Nakakalungkot lang yung, di ba, 30% darker kasi Pinoy film sa sarili mong bansa na Imbis na ikaw pa yung Pinoy, ayusin natin. Ganun. Iba po. It's the other, so, Pero sa pag nasa ibang bansa, pag kabayan, tutulungan ka talaga. Parang ang hirap, no? Pag nasa ibang bansa, iba yung help na makakuha mo from your kapwa, another Filipino. Pero pag dito sa atin, iba rin. iba.
Totoo yan. Hindi ka nasusuportahan ng... Kailangan mo maging banyaga sa sariling bansa. Yeah. Aray ko. Yes. Balik tayo din sa projection. Halimbawa po, pag yung sa experience ko, pag nagjo-jury, so syempre, nakaasa sila doon sa pagdating sa cinematography, di ba? Palagi ko pong nire-request na kung maaari isang sinihan lang for all cinemas. Kasi yung ibang jury members, ay manonood na lang ako sa ibang araw. Natingin ko palagi kung sinasabi ko na, sana po sama-sama tayo, isang projection, isang oras, para fair sa lahat ng pelikula. Kasi pag sa iba-ibang venues, yung dahil iba-iba yung quality ng lamps, iba-iba yung quality ng audio, baka mas malamig yung aircon, hindi nila mag-gets yung pinapanood nila or antukin sila. Screener lang yung papanoorin. So parang screener, saan mo papanoorin screener? Tapos di ba medyo low res na yan? So paano mo i-judge yung quality ng cinematography? Totoo. Parang, kaya tama yan eh. Sa LPS din, going back to LPS, din ngayon na may mga nag-apply ng mga members. Sinuggest ko naman na when the committee views the sample works of the applicants sa isang sinihan, para pare-pareho yung quality na napapanood nila. So yung judgment... Sana high-res yung pinasa nila. Oo. Well, sana, meron specifications, diba? At least 2K or kaya na HD, diba? Parang gano'n. Para lang pare-pareho rin yung pag-experience Pag-judge din dun sa ano. nung trabaho nung applicant, diba? Kasi hindi natin alam kung saan. Pero syempre, as cinematographers, medyo mas mataas naman siguro yung level ng viewing natin, diba? Yung standards natin, kahit nasa laptop ako nanonood, siguro may settings naman tayo na medyo mas tama sa settings si Aling Kasing, di ba? Yun. Actually. Di ba? Baka naman. Sana, expect ko naman, di ba? So pinag-uusapan din kasi namin kanina yung sabay-sabay nanood kasi yung LPS nung si HBO, they do this parang camera test every 2 years. So we watched it last 2023 with Sandra. Yeah. One of our members. And then, we asked them to have another screening of that with the DCP projection, naka-DCP projection yung So, mas makikita namin yung how they did the tests. Ayun. Parang rin siya parang ang gandang napanood siya at its glory. Kasi you'll see the little details of how intricate textures are, low light, latitude, yung flexibility nung mga cameras. Yeah. Yeah, makikita mo talaga yung quality. Different cameras. Different cameras, in differences and similarities. Yeah. As opposed to pangit na projection, di ba? Parang, ay, judge ko dito. Di ba? So, lalo rin, it's a very technical test. Di ba? So, hindi ka naman mamumove dun sa kwento ng mga cameras, di ba? So, at least kapag ang pelikula, kung maganda yung performance, maganda yung script, baka pwede ng chummy yung projection, di ba? Parang madadala na ako ng kwento. Parang gano'n. Yun. Yun naman talaga ang pinaka-importante. I mean, para sa akin and sa amin generally is, ano yung kwentong kinukwento natin? Yung role nga namin is, i-translate namin yung nakasulat na, yung the written word, beautiful, di ba? Pag yung challenge is to translate it visually. Kaya sinasabi nila na very technical, which ako po, sa edad ko to, aminin ko sa inyo, pwede naman pong hindi. It's still a combination of your experiences and how you see things. Kaya wala pong tama o mali. Paano mo tinitingnan ng isang kwento? At nagkakaintindihan kayo ng director on how to do it, yung paano nyo ikukwento. I think is the more important thing. Tsaka yung galing nyo Yung skills, pwede nyong aralin, pwede nyong i-google, pwede nyong i-YouTube, but the experiences is very unique. Hindi nyo pwedeng i-google yun. Hindi pa tayo mapapalitan ng trabaho. Yung experiences nyo will be yours at yun yung gagamitin nyo. Kung paano kayo magkukwento. When you tell a story, parang you have to have a distinct point of view in life. Even as a cinematographer, kasi you translate what's written on the script. Hindi naman yan literal diba? You have to understand what is really happening in the story for you to have if there is a character arc, there is a visual arc that you have to also follow based on your understanding of the story. Also, based on who you are as a human being, how you see life, how you see people, how you understand people, nature, and
everything else in life. Diba? True. So, kaya yung mga technical aspects, swerte nga kayo ngayon dahil ang dali nang aralin sa YouTube University, di ba? Di ba? So, makes teaching more challenging. Yeah. Okay, we interrupt this program because we can. Hindi, so kasama natin today ang director and Writer and director. director. Sana sinabi mo. Wow! Nagamit agad. Thank you. Ng upcoming Netflix film na ang title ay Sana sinabi mo. Pero hindi alin? yun yung theme song namin. Ay, iba po siya sa kanta. Kanta ba yun? JP, lawakan mo yung mundo mo, hindi Nino. puro Lady Gaga. Anyway, dito yung writer and director ng Sana Sinabi Mo, Shai Advincula Antonio. Yes! First film niya. First film ni Shai. First film Debut. lang naman niya. Yes. December 4, only on Netflix. Worldwide. Ay, Worldwide. taray. Yes. Anong kwento ng Sana Sinabi Mo? Ba't ba ganun yung title? Siya nakaisip? Si Shai. So, yung Sana Sinabi Mo, personal story siya. Inspired by my life. Wow. And the life of my father. So, yung kwento niya, it's about a grieving son na nung namatay yung tatay niya, nalaman niyang bakla pala ito. So, yung grieving son na yun, he grew up na missionary, religious sila, buong pamilya. So, yung buhay ng tatay niya, bahay, simbahan. So, imagine the shock nung nalaman niya, bakla pala yung tatay niya, at nalaman niya sa last night ng wake ng tatay niya. When he goes home, he finds breadcrumbs basically na iniwan ng tatay niya to reveal secrets na sobrang dami pala, which will make our grieving son, na by the way, ang bibida pala ay si Juan Carlos. So, Para namang bayad. So, ang pangalan ni Juan Carlos dito ay si Seth. So, si Seth, bilang missionary, di ba yung mga missionary, usually, they get deployed elsewhere to spread the word of God. But si Seth, what he does is to knock on houses, not to deliver God's message, but to deliver a letter from his father from 40 years ago to his almost lover in Spain. So, yun, nag-shoot kami sa Spain for this. In Andalusia. For 2 weeks. Tapos may kasama din kaming Spanish actor doon. Yun, mapapanood niyo siya sa December 4, only on Netflix. Sana Sinabi Mo. Si Gael ba to? Jaime Fabregas. Ba yun? Uy, hindi, direct. Ganun siya. Pero doon ba siya? Ha? Andun siya? Direct, chinek ko sa IMDb recently kung andun na. Andun si Jaime Fabregas. Hindi ko alam kung bakit. Sa Andalusia? Sana Sinabi Mo sa IMDb. Pero kung sino po yung naglagay nun, pakitanggal po. Hindi po kasama si Sir Jaime Fabregas. Uy, alam mo, ikaw yun, Ako JP. yun. Oo. Nilagay ko yung buong Fabregas family. Anyway, yun yung kwento. Di ba ang ganda? Kaya pala ayaw sabihin. Oo. So, buti na lang sinabi niya. Gusto mo ba i-share kung saan siya galing? 6 years ago, namatay yung dad ko. Tas sobrang close namin. As in, best friend ko talaga siya. Alam niya lahat. Tung pagkamatay niya, as in, the day na namatay siya, tumawag yung kuya ko. Sabi niya, bumili ka ng pink tsaka purple na flowers, ha. Sabi ko, bakit naman sobrang specific? Pink and purple, pwede naman puti. Sabi niya, hindi mo alam, bakla si Papa. Sabi ko, ha? Parang, hindi ko talaga siya, parang akala ko nagjo-joke. So, pag uwi ko sa bahay, pagkapasok ko, yung bahay namin, pink. Lahat ng kortina namin, siya yung nagtahi. Lahat ng dress ko, growing up, siya yung gumawa. So, sabi ko, bakla nga siya, no? Parang he never told me verbally, but he told me in the ways that he could. So, parang, nagkaroon ako ng stage na galit ako sa kanya na parang, alam mo namang sobrang open ko sa lahat. Ang dami kong bading na kaibigan, ang dami naming bading na kapamilya, pero bakit parang siya? Hindi niya makwento sa akin yung ganong life. Kinalkal ko yung mga gamit niya. Ang dami niyang sinulat na poems, na songs, stories about repressed love. Tapos may nahanap akong baul, as in sobrang cinematic, na parang may alikabok pa yung baul. Pagbukas ko, merong mga love letters from a guy. So yung love letters na yun, it's about love na hindi pwedeng i-express, love na, actually parang meron pa dong mga poems na sinulat niya sa journals niya na naiinis siya sa sarili niya why he feels this way. Na parang pinagbabawalan siya ng parents niya, hindi niya ma-express ng tama na di-disappoint niya yung tatay niya. Why does he have to feel this way? And it was back in the 70s.
So, yung letters, yung kasulatan niya, yung parang lover niya doon, taga Quiapo. So, during the time that I was really grieving for him, I went to search for that address. Hindi ko nahanap. To my dismay, wala siya. Hindi siya nag-i-exist. Yung person, nahanap ko sa Facebook, ganyan. Walang ganong tao. So, inisip ko, paano ko mabibigyan yung tatay ko ng ending na deserve niya sa mundong namimili kung sino dapat yung recipient ng love mo. So, as a filmmaker, I believe that cinema kasi immortalizes stories. So, ang gusto ko ma-immortalize kahit papano yung kwento ng buhay ng tatay ko na hindi niya na live. Kumbaga yung unlived life niya. Na kahit sa pelikula man lang sumaya siya, kahit sa pelikula man lang makakapili siya kung sino yung tatanggap ng pagmamahal niya, na hindi siya kailangang mag-compromise, hindi niya kailangang itago yung identity niya. Ayun. Ang ganda ng kwento, din. Diba? Nakakapikon. Tinok ko ulit yung tatay ko. Meron siyang YouTube account, tapos may playlist. Pero alam mo yung very boomer na yung playlist niya, isa lang yung kantang laman. Yung isang playlist doon ng pangalan, Andalusia. So yung song ay Andalusia. It's about waiting and waiting for a love that never comes. Ginamit niyo ba yung kanta? Hindi, mahal. Hindi. Ay, Pero may grabe kanta naman. kami na Pasabog yun. pasabog yung kanta. Na yun yung hindi talaga namin sasabihin. Para panoorin nila sa December 4. So this is produced by Project 8. Yes. So paano siya napunta sa ano? So after ko kasi graduate, Project 8 na ako. So galing ako sa UP Film. Tapos minessage ko si director nito, naghanap siya ng script con. Ako yung pinakaunang nag-message. Yun lang yung rason kung bakit ako napunta doon. Sabi ko naghanap ako ng trabaho, tsaka gusto ko mag-train under her. Tapos, so naging intern muna ako, tapos naging PA, naging script con, naging AD, naging writer, tapos ngayon nagde-direct na. So nakapag-direct ako ng seniors with Project 8. Concept yun ni director nito. Tapos hinayaan niya ako Viva. mag-direct. Yes, oo. Julia Barrero. So matagal ko na siyang binubuo yung concept. Hindi ko na siya masulat kasi ang sakit niya isulat. Pag nagsusulat ako ng eksena, alam din to nila director net kasi ang tagal ko isulat yung siguro mga isang taon din ako nagsusulat kasi sobrang sakit. Parang every time na nagsusulat ako ng eksena that involves yung pag-relieve ng grief, nababangga ako sa pader. Kasi parang hindi ko na alam kung paano gumalaw. Na parang ayaw niyo siyang balikan kasi it's the kind of pain na hindi mo gustong buksan ulit. Ayun, pinitch ko sa Project 8. Matagal naman na alam nila Direct Dan and Directonet na may ganito akong concept. So yun, finally nahanapan namin ng way na ma-produce siya. And I'm so happy na sa Netflix kasi I think it's a very important story. Queer story siya. So it's really important to get it out there na in a way na mas may intindihan ng karamihan, mapapanood ng karamihan. So hindi ko din alam pag napanood ng pamilya kong mga homophobe. Good luck po sa kanila. Alam ba ng family mo na ginawa mo yung film? Surprise! So hello. Tapos hindi lang si Juan Carlos, sino pa yung... Yes. So, kasama din namin dito si JC Santos. Siya yung gaganap na tatay ni JK. Ano kasi siya, may past and present. So, sa past, makikita natin si JK. Andito din si Miss Rosana Roses. Sobrang galing niya dito. Sobrang galing ni Miss Osang. As in, si Miss Rosana, siya yung gaganap na best friend ni JC. Pero in the past, siya si Yesh Burse. Ah, sige. Oo, galing. Sobrang galing. Nagaya niya talaga. Sino yung Yung present tawa. na JC? Pwede Si sabihin. Tito Boji Pascua. Oh. Nakakayak ba to? Hindi, it's a comedy. Feeling ko naman, parang nakakatawa yung bakla. Pag may At saya ng mga bakla. Pag may Masaya. bakla, masaya yan. Yes. So, andyan si Cyril Manabat, si RK Bagatching, andyan din. Husay ni RK. Ano si RK, kuya? Church Relation. member. So siya yung mga kasama ni JK sa Spin. Tapos, andyan din si Sir Noni Buencamino. So, yung Spanish actor natin ay pa din sa Yes, si, yes. si Sir Jaime Garcia Machine. Yon. Hindi si Abangan Jaime siya. Fabregas. Hindi si Jaime Fabregas. Sorry to disappoint. Sayang naman. Sayang naman. Missed opportunity. Ay, Lot De Tsaka, Leon. si Miss Lot pala andyan din. Si Miss Lot yung nanay ni JK dito. Yung DOP namin, si Cara. Cara Moreno, also of Yes. XX Lovers, di ba? Editor namin, si Bentol, na naisingit. Na nung una, hindi pa daw kaya. Sabi ko, Ben, bigay mo na to sa akin. Ano ba naman yun? Nadaan sa utang na Oo, loob. Ben, ako sinasabi ko sa'yo. PD. Si Timmy Dominguez, yung Yes. PD natin. Doon sa mga nanonood na
ay, parang dapat kailangan 20. Kunyari, 29 na ako, wala pa akong first film. Di naman ganon. Di siya unahan. I think it came at the right time for Shai. Pwede ko ba ikwento yung direct? Kasi ano yun 2022, tapos binudol nila kami sa Project 8. Sabi nila, yung walang ipipitch namin, walang bonus. So lahat kami nag-pitch. Minsan kasi kailangan mga ano din to eh. Kailangan may kapalit. Nahihiya kasi yung iba. Pinupush na ano. Siyempre, tsaka tingin ko naman, nag-guess ko naman yung iba na hindi nagpipitch kasi nga parang pangit, ganyan. Pero, Hindi pa ready. oo, guys, tayo-tayo lang to ha. Wala namang makakakita kung pangit yan eh. Practice na rin. Diba? Oo. Oo. Parang, pag pangit, edi pangit. Hindi naman natin in-announce. Tsaka sa industry ngayon, sobrang competitive ng mga tao. So, kapag may binibigay na opportunity, grab agad. Yes. Kasi Diba? hindi mo alam kailan siya darating ulit. Agree. Fortune favors the bold. Yes. And the show must... Go on. Feel it. Kasi ako kasama nung first part ng Ocular eh. Pagdating nila siya dun sa olive trees na walang walang kulay, walang bulaklak. Yun yung nasa script. So, Ocular. Okay, hindi. Nung Ocular, ang daming bulaklak. Tapos, Hindi siya season, ganun. oo. Okay, actually, Hindi, okay pero yun. dapat season, parang Oo. season pa pero... Dapat, kasi parang 1 month lang naman yung pagitan nung nag-shoot at Ocular. Tapos parang ang sabi sa amin, hindi yan, dyan pa yan. Mas malago pa yan kapag bumalik na kayo dito. Nung pagbalik namin, wala masyadong bulaklak. Tapos tumatawag si Rain sa akin, te, walang bulaklak. Ang gagawin? Tapos parang, si Shai naman, Direk, walang bulaklak. Ang gagawin natin, te? Nalalagay. So, paano yun? Paano yung, sige, wait lang. Huwag kayong magpapanik. Paano natin so ako pa, inisip ko pa, ano bang shot mo? Baka pwedeng sa post lagyan ng bulaklak. Gumagalaw yung shot. So, parang, oo. Hindi pwede. So, parang, sabi ko, hindi, ka muna, mag-relax ka muna, may isip mo na, ang point lang, walang bulaklak. Hindi mag-a-adjust yung nature. Totoo. Hindi siya bigla magkakaroon ng bulaklak. So, Hindi mag-a-adjust si God sa'yo. Pero kung tutuusin, napakalaking decision yun for Shai, ha? I mean, kung as a first-time director na walang mababa ang EQ. So, kailangan talaga mataas ang EQ. I mean, kapag director ka, kailangan mataas yung EQ mo eh. Hindi ka dapat na, lalo sa third world, di naman mabibigay talaga sa'yo lahat. Totoo. True. O tricycle lang na Yung select! Oo, di ba? Pero yun, sobrang big, parang, napatuwa ng bulaklak. Pero nagawa ng paraan, direct. Ang ginawa namin, panoorin nyo na lang. Yes, ganda. Pero Pero sobrang promising ng kwento. nandun naman sila sa Netflix. Bring tissue. Bring him home. Bring tatay home. Bring him home. Yung lover ni Papa. Ang galing, husay nila lahat. Okay, sige, last promote. Sana manood po kayo. Sana sinabi mo. December 4 on Netflix. Natawa ko sa title pag sinasabi. Pero hindi ga yung theme song. Alamin mo, nasa Spotify. Sana sanabi mo. Lawakan mo mundo mo, ma. Hindi puro, Sino ba yan? Kritiko Robin. Thank you, Shai. Thank you, Shai. Congrats! Grabe. Congrats sa first film. Yay. Okay. And now, magbabalik na tayo sa... Because sometimes the kids even know more than you do, di ba? Parang, ganyan. So, ngayon parang, niisip ko parang kung magtuturo ako, paano ko kaya i-focus yung pagtuturo ko sa mga estudyante, baka mas marami pang alam sa akin pagdating sa camera at sa ilaw, di ba? So, Totoo yun. Pag kinakausap ko yung mga apprentice ko, pag kunyari kakamustahin ko sila after a whole project, I'll ask them kung, kamusta? Parang, kasi nandito na sila sa age na they can just Google everything. So parang, interesting yung sinabi sa akin ng isang apprentice na parang, it's different pa rin pala when you're in the actual playing field. of course. And then, you get to parang apply these mga supposedly ideas from YouTube, from textbook. Tapos iba pa rin siya. And it will really iba yung yung lakas ng loob at saka yung ma-hone
Kasi yung technicals, ang dali naman for me, parang, actually, di madali sa akin ng technicals. Sorry, hindi wala. Parang more on, parang madali naman yung information, pero yung actual experience, it's different, and how you take it, and character building kasi din siya for each, when you do sets and shoots, kasi ibang, hindi lahat kaya Mahirap. Pero you don't let the technical aspect of the job overpower you as a storyteller. Yes. Parang Should gano'n, be. diba? Oo. It should just support diba? Actually, yung naging, for me nung nag-start ako, mas more on the more I grow as a cinematographer, kasi anxious ako about the technicals before So I just, I let my feelings always guide me. It's always the gut. And then after a few years of especially when we had the Sandra workshop, and she did all these parang how she preps for her shoots, and now with all the requirements of Netflix streaming platforms in terms of how you have to follow a certain technical requirements, parang it encouraged me to be more of a planner and more technical in the things that I do. Which is, I think, parang yun nga, it has to be a balance. Before kasi parang, siguro dahil nagsa-start lang, parang minsan fake it till you make it ako dati. I think, minsan gano'n, nakabahan ka kasi lalo na pag when you're starting out as a female, na wala ka pang name, or you're just yun, parang nangangapa ka pa, you just trust your gut. Pero ngayon, parang hindi, kailangan, eventually, you have to grow out of it and really learn and know what you're doing. And parang, ano yung film na nagpa-decide sa iyo na gusto ko maging cinematographer? Nung maliit po ako, gusto ko maging doktor. And then, dahil probinsyana, sabi ng nanay ko, kailangan may mag-follow ng footsteps, di ba? Sabi ko, sige. So, nag-enroll ako. She's a dentist, so pre-dentistry. Pero nung high school, nung maliit pa lang ako, ang tingin nila ang weird ko kasi I would stay sa balkonahe namin and watch the stars. Nakaupo lang ako doon, nakatingin. Then I read a lot of books. Hindi ako makwento or madaldal. Hindi ko alam bakit ako ganon. Diba? Ang just sabi lang nila, ano yan, tahimik yan, ganyan lang yan, iba siya. Diba? I will walk around, namumulot ako ng mga plants at kung ano-ano. But I wanted to be a doctor kasi gusto kong magtumulong. Pero hindi ko alam. And then, nung high school, di ba, may pumupunta sa schools. And then they will encourage you, parang mga career talks. Nobody went there to say something about the arts. Puro lawyers, di ba? Puro lawyers, doctors, dentists, accountants, engineers. Wala sa arts. Nung nag-aaral ako, nakita ko nakapaskel, Perfume Nightmares, Kidlat Tahimik. Okay. So sabi ko, ay, manonood ako. Tapos nanood ako. At doon ko na-realize, ay hindi. Gagawa akong pelikula. So sumakay ako sa bus, umuwi akong Quezon. Sinabi ko siya sa mami ko. Sinabunutan niya ako. Tapos sabi niya, matigas ang ulo mo, di ba? And she even said, magugutom ka. Kasi artist talaga. Talaga, di ba? Pero dahil matigas ang ulo ko, sige, tinunod ko siya. So, Perfume Nightmare, si Tatay Kidlat. Nung sa Jescom, gumawa kami ng docu, na-meet ko siya. Hindi gusto, naiyak talaga ako. Kasi sarang ikaw yun, ikaw, di ba? Gusto ko magpasalamat kasi kundi dahil sa'yo, hindi ko makikita ano yung gusto kong gawin. So, iyon po, si Tatay Kidlat. So, yun, nag-shift ako. Nag-com arts. Nag-try ako magkwento, kumuha ng litrato. Hindi po ako marunong mag-paint. So, and meron akong, first time ko sa darkroom, literally nakakasuka sa takot. Naghintay akong, araw-araw akong literally tumatawag kay Sir Doy Del Mundo para maging apprentice ni Mike De Leon. Oh. Tapos, sabi ni Mike, hindi pa ako ready. Then finally, he said yes. Siyempre, sabi niya sa akin, papayagan ka ba ng magulang mo na naggagawa siya ng animation noon hanggang umaga to. Sabi ko, okay lang po. Yung talagang gustong-gusto mo, di ba? Minsan sabi niya, location check tayo. Alas 10 ng gabi. Ano maglo-location check ng gabi? Hindi ko yata siya na-encounter, di ba? Hindi pa na, at commercial yung gagawin. Syempre, di ba? Sige po, sige. Oo lang ako ng oo para matuto. So, ayun. Pag matigas ang ulo nyo, at alam nyo kung yung gusto nyo gawin, gawin nyo habang bata kayo. Yun. Ako, before wanting to be a filmmaker,
super movie fan talaga ako. I think what made me fall in love with movies was Never-Ending Story. I saw it naka Betamax. Sa bahay yung tita ko. Alam niyo ba yan? Yung Betamax? Alam niyo ba yan? Betamax. Sa bahay ng tita ko, pinlay namin yun. So nakita ko yung asong lumilipad na sabi ko, wow. Sabi ko ganun, paano ito ginagawa? Yung parang, this is amazing. Parang, this is magic. So, yun. So, I think doon nagsimula yung pagkahumaling ko sa panonood ng pelikula. Hanggang sa sumali ako sa theater, siguro sa Ateneo Children's Theater. Sumali ako sa theater thinking na pwede akong umarte, baka naman pwede in front of the camera, ganyan. Tapos, I think, speaking of Direk Doy Del Mundo, di ba yung Pepot Artista? Parang meron lahat ng mga bata dati, ewan ko ngayon, siguro ngayon influencer na, pero dati at some point in our lives, gusto natin maging artista. Diba? So, Singer ako singer ang gusto ko. Ay, singer. Kaya pala. So, yun, nagkaroon ng audition sa Ateneo Children's Theater. Naghanap sila ng host dun sa 5 and Up. Tapos dun, sumali ako, nag-audition ako. Kasama ko dun si Atom, around. Dun kami sabay kaming naging host nung 5 and Up. Ilan taong ka nun? I was, siguro mga 11, gano'n. Tapos si Atom, mga 9. So, nag-last ako dun sa show hanggang sa teenager na ako, 13. Tapos, throughout that experience, yung mga producers namin, sila kasi yung mga artists namin. Writers, directors, producers, yayas, lahat. Sila yung gumagawa ng lahat. Tapos sabi ko, yan ang gusto kong gawin. So, that's when I built the dream of becoming a filmmaker. Gusto ko nga dati, gusto ko director. Kasi parang gusto ko yung sabihin yung action. Kasi wala pa masyadong info nung time na yun eh. Wala pang internet. Nagsisimula pa lang yung internet ng college ako. Wow, parang aray. So, even the term cinematographer, diba? Wala. Ano yung cinematographer? Parang ganon. So, akala ko director lang gumahawak ng camera, nagdidirect sa actors, yung gano'n. Tapos, yun, hindi ako nakapasa ng UP Film. Sa Ateneo ako pumasa, so sa Ateneo ako nag-college. Ang course ko ay BS Management, Major in Communications Technology Management. You have to say it that way. Kasi kakaiba siya, haba. Mas mapagalitan kapag di mo sinabi yung buong yun. Pero anyway, Comtech siya. So it had computer science, communication arts, and management. So doon, maraming electives. Yung mga electives ko, nag-film electives ako. I had Raymond Red. I was lucky to have had Raymond Red as my experimental short film teacher. At saka Yam Laranas ang cinematography teacher ko. So sabi ko, ay parang gusto kong maging Yam Laranas, director DOP. Until nag-PA ako sa Unitel, nandun ako sa Unitel yung dating Indigo at saka yung Straight Shooters. Magsama ko sila before. UXS, yeah. So commercials, and then 2 years ako doon, and that's where I met Miss Lee. And then 2 years into becoming a PA and then a production manager, I asked to apprentice under Miss Lee. That was 20 years ago. Exactly 20 years ago this year. Yes. 2025. Yun. So nag-apprentice ako kay Miss Lee kasi doon ko nakita sa relationship ni Miss Lee with the directors na katrabaho namin lagi. Na yung trabaho lang pala na gusto ko, yung ginagawa ni Miss Lee. I didn't want to deal with actors. Ang hirap at least yung ilaw at yung camera, if it's not functioning well, pwede mong palitan, di ba? Pag nag-attitude yung ilaw, boys, pakipalitan, di ba? Yung artista, di ba? Hindi mo pwedeng palitan. Medyo mahirap ata yung... Yun, sabi ko, parang hindi ko masyado bet yun. Parang mas gusto ko yung ginagawa ni Miss Lee. So I asked her if I could apprentice under her. So I did for 2.5 years, almost 2.5 years. Yes. Ayun. Mahusay pong production si Carlo. And, yung gusto maging cinematographer or filmmaker, alam nyo, mag-PA kayo. You have to understand how things are done. Di po ba? Kasi, kapag alam nyo, pag sumalang agad kayo as director, without understanding, ano talaga yung nangyayari within the set, medyo mas mahirap. But if you have an understanding, I think mas malilid nyo
mas malilid nyo yung production well. Tsaka hindi ka madadaan sa chika. Oo, wala. Alam nyo na. Production staff na puro chika lang. Or barkada lang, hindi. Yes. Hindi siya po pwede. Parang mga, nasa US nun si Carlo when he called me, parang mga 1 oras kami nag-usap. Yung pala mag-a-apply siya. At yung time na yon, siya yung favorite ko na PM or PA. The hardest projects na ginawa namin, siya yung kasama ko. Nanalo pa ako ng award, first ever award ng Best in Location Hunting. Sa Pote Film Awards. May ganun pala. Meron kami. Meron, super proud ako doon, Best in Location Hunting, kasi puro virgin locations. Ang hahanapin. Meron, Super proud. Super proud of that. Seryoso. Kaya pag meron mga location managers ngayon na bibigyan ka ng location na lagi kong binabanggit, napanood ko na to eh. Ano ko na yan, tapos magbabanggit ako ng movies. Kasi parang, di ba? Actually, ang mga location managers, dapat visually magaling sila. yes. They should also understand. Kaya ikaw ang nanalo. Understand story. Totoo. Meron, San Miguel, I will not forget, di ba? Ang eksena may magkapagkaganda-gandang babaeng nakabikini will walk on water. So tatawag sa akin si Carl, Miss Lina, dito kami sa Subic, di ba? So, ito yung question. Sino ang magde-decide kung paano siya lalakad sa tubig? Sino ang magta-translate? Sabi ng director, gusto namin maglakad sa tubig. Tapos titingin siya. Paano natin siya gagawin? So, babagsak yun sa cinematographer. So, nagpagawa kami ng, may glass yun naalala ko. Scaffolds na glass. Pero nagbabago ang tides, di ba? Yeah. So, I'm sure nasisira ulo ni Carlo kakasa ko. Paki-compute nung tides kung kailan siya mataas saka mababa. Wala pang app. Wala app na ngayon. So, paano yun? Wala app. Literally. Nandun kami sa beach. Naglalakad siya. From morning till, nag-hire naman po kami ng kuya na merong daladalang malaking bamboo. Tapos, every 30 minutes, pinapapunta namin siya sa tubig, sa same spot. Pero it's Kasi the same hindi day naman. naman. It's the same day. Kasi it's different bases. Pero sa moon. record, science project. Parang That's gano'n. true. So, yun, para makuha yung... Ang ending, hindi naman dun sa location na yun. Kasi sa Batangas, pero the whole day, social yung yung resort na nagusto ni Direk Junod. So, kami the whole day, order lang kami ng order. Kasi, gagawin mo? Kailangan nag-order ka. Dahil, so, from sunrise to sundown, serve namin yung tide. Pero ang ending sa Subic tayo. Nag-shoot. At sabi ko, Carlo, Hindi bakit ka basta nangitim? Ibang location talaga. Iba talaga. That's true. So, iba rin yung time behavior. So, ginawa mo ulit? Sukat ulit kayo ulit? Pero eventually, I think, na-realize, na-explain naman ni Miss Lina, iba naman po yan sa araw ng shoot. Yes. So, depende sa moon. Yeah. Also, yes. And, it's a diver. So, lalakad ang girl, tapos malalaglag siya, di ba? Nakabikini. Sabi nga ni Carlo, hindi mo pwedeng palitan. Siyempre, wala kaming magawa, di ba? Kasi special ang girl na ito sa client, if you know what I mean. Pagtalo ng ready na kami, di ba? So, ready na kami. Nandun na yung hydroflex, nandun yung camera. So, sabi ko sa boys, pagtalo ng talent, I will go and dive. And then, yung mga AC, sabi nila, yes po, okay. So, ginawa namin, pagtalon, tumaas yung bikini. Oh, yeah. Okay. So, parang, diretso pa rin, di ba? Kahit nagpapanik ka na, oh my God, di ba? Susutin mo pa rin. Pag akyat, tsaka ko lang nalaman na hindi marunong mag-swim yung ibang boys. And yet, responsibility ko sila. So, bakit kayo tumalon? Mom, kasi sabi nyo, tatalon kayo. Wow. So, we go back to leadership. We go back to explaining things to the people na important to us. Diba? Actually, so, with water. Kasi, di ba, nagbuo na ako ng meron ka ng group ng So, when we shoot underwater, we always have this intro muna. And we have to, especially with the actors, parang pag tinatanong ako for a project, I always ask, is the actor, marunong ba siya mag-swim? Iba rin yung swimmer, iba ang kayang lumalim ng tubig. And may safety divers. May safety divers din siya. Ano yung pupuntahan niya, point A to point B. You have to know all these things kasi hindi pwedeng, kasi one mistake can lead to death. Not even just, it's death. Na you have to be, so, even cabling, lahat ng mga boys, if it's a pool setup na you need to do, they have to know about electricity, how it, so,
You have to do preps. And mahirap, ano siya parang producers, may some who understands it. Some thinks na parang it's easy. So I appreciate when they try to when find other out. DPs hire me as they're underwater, they ask questions, which is, it's always good to have communication and how to execute what they need to be shot. That's true. Laging safety first po. Opo. Safety first. I would require also practice. Like yung last kong sinute na underwater, hindi marunong maglangoy. Diba? And so, syempre, I always ask the producer, do they know how to swim? Hindi po. Sabi ko, okay. So, paano gagawin natin? Double ako. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos, sasabihin sa'yo, 2 hours lang to shoot, Miss Lee. Hindi po siya pwedeng 2 hours lang. And then we need to rehearse. And then even the safety diver who will give instructions should be the same safety diver. Kasi ano siya, nakaka-nervous siya talaga. So they have to see someone they trust. Kasi if they don't trust the person, nagpapanik po talaga na malulunod siya. The most difficult was an underwater hair commercial with an American director, a Thai talent who doesn't speak English, and then creatives from all over the world. So you have to put them together. Tapos sasabihin ng director, bahala ka na. Kasi American di ba? Bahala ka na. So yung sinasabi po ni Tay, totoo, ang daming practice and rehearsals na kailangan. So planning is very important. Working with people you trust, having directors who have a clear vision, and yung hindi kayo mahihiyang magsabing hindi nyo alam at aaralin nyo how to do it. Yeah. I think is hindi nakakahiyang sabihin yon kasi totoo yon. And then lahat tayo have to go through it, di ba? And really, really prepare well. You mentioned communication. I think very important yung communication sa buong production between the director, the DOP, the production, everyone, di ba? Even your team. Importante yung honest communication, I guess. Di ba? If you don't know how to do something, you can say, I'll figure it out, direct, if this is what you want, if this is what we think is best for the film, let's try to figure it out. Even if hindi, feeling mo, hindi siya okay, because you never, natutunan ko, you never say no to a director. You say, let's try to figure it out. Yes. Diba? Kung hindi mag-work, let's try something else. But on the get-go, you don't say, no, direct. Ay, no, hindi. Kailangan, ibigay nyo. Kasi siya yung director di ba? Parang meron siyang alam, meron siyang nakikita na gusto niyang gawin, di ba? So, kung hindi siya safe, sasabihin natin, direct, hindi po yan safe, di ba? Kasi nga, safety first. Pero, if it's a creative idea, yun, you give it a chance. You both figure it out, the whole team, and then see where it goes. Kung hindi talaga nag-work, huwag natin ipilit, di ba? Totoo po yung sinasabi ni Carl. I'm sure, if I say yes to a project, gusto kong gawin. And I have never said no to anyone except one. Nung nag-usap po kami nung director, sabi niya sa akin, bigyan kita ng parang ganito kataas ng mga DVDs ng films na panoorin ko. Sabi ko, okay. Sabi ko, ano yan siya? Ano siya, direct? Yan yung ayoko. Okay. So, pinanood ko yun lahat. Tapos, sabi ko, okay, direct na panood ko na siya. May, may isang Ishmael, basta iba-iba siyang directors. So sabi ko, direct, anong gusto mo? Nung hindi niya masabi sa akin, medyo kinabahan ako. Parang sabi ko, kung ito yung ayaw mo, sabi ko, pwede ba akong humingi ng set na gusto mo? Isipin ko pa, okay, sige. Nung malapit na, and sabi niya, tatanggapin mo ba o hindi? Napakahirap nun for me, di ba? Naalala ko, birthday ko pa nun, when sabi ko, direct, hindi ko po magets kung ano yung gusto nyo. So parang hindi ako makakatulong. I won't be able to translate visually, emotionally, everything ko ano yung gusto mo kasi hindi ko po mag-get. Pero sa kanya, alam niya lahat ng ayaw niya. Alam mo, hindi niya masabi ano ang gusto niya. Ang hirap, diba? May starting point. Yun yung starting point. Ito yung mga ayaw ko. Pero hindi niya alam kung ano gusto niya. Mahirap po siya, but yun nga. You have to be honest and say na, direk, hindi ako makakatulong sa'yo. Pag ginawa ko to, yun, parang hindi ko mabibigay lahat. Ang hirap po nun. Diba? Ako siguro parang kung sa yung saying no to directors, parang I draw the line when it comes to safety. I draw the line when it comes to other people suffering.
Like, putting people in the kunyari, magkakaroon ng leptospirosis yung mga tao because papalakarin sa baha because of ano. Siguro, I think that's my line. Anything creative, although sometimes kasi it's creative, pero it's gonna take people into an unsafe places. So, I had experiences of Yes. parang, I think I walked out on set because of an incident. Like, parang, yung actor namin was a 9-year-old. Oh, 9-year-old. wow. Etong dati, parang ano lang, parang the kid was working for like more than, we've been shooting for like more, this is the time pre-pandemic, so everyone is shooting 24 hours. Our actor was a senior and a kid. So ano na yun, double whammy yun kasi ano kaya. So we've been shooting always for more than 24 hours with the kid and the senior. With the kid and the senior. Siguro mga ano na. Tapos parang there was a scene na we had to shoot and it was, the kid cannot act na talaga. It's Pagod been na. a continuous talking to the director na we have to, alam mo yun. So parang, it's hard. Kasi you'll see how, you want to finish the film but you also want to be humane. Yes. So, ano siya, parang, it's hard when you have to say no. It breaks my heart to say no to directors. Kasi parang you're not, it's a part of our genetics as DPs na we have to, follow or we have to deliver what the director needs. So it's really hard when you have to make those hard choices na you cannot give because it's, hiwalay na siya sa pagiging DP mo. It's about you being human. So, ayun, I walked out because the actor cannot act anymore. And the director keeps on pushing the actor to perform. and nagbabang na yung director. It's more than 24 hours na. It's more than 24 hours. And it's been parang hindi siya one time, big time. It was parang it's a collection of all things that happened. Na parang the production, yun sila yung parang nagkaroon ng leptospirosis yung mga because the director wants to shoot during typhoon. Yung mga ganon. Mga bahay na stills na So it's a collection of all that before. Kasi I would say I have mahaba ang pasensya ko naman. But when I say I'm done. Baka kailangan mo muna maging cinematographer bago ka maging singer. Pwede. Actually, Pwede na rin ako mag-direct. I was asked to take photos of sa item of furnitures. Sabi nung photographer head, I'm sorry, I cannot accept you, hindi ka photographer. pangarap ko maging si Ana Larose, anong bata. Baka di na alam yun. Oo nga, napanood niyo ba yun? Tsaka Baby Love. Alam naman.